Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Ngayon naman makisubaybay tayo sa ongoing World Junior Chess Championship Girls Division Over the Board Tournament. Ginaganap ngayon sa Mexico City. Nandyan si Meow Meow. Napili ko ang best game niya sa round number 3. Ayan, sa end part ng video, i-update ko kayo sa kanilang standing after round number 7 na yata or round number 8. Kasi ito po ay up to round number 11. Ang time control nila, standard long game. Dito ang magta-champion, automatic WGM kagad eh. Sinalihan ng maraming woman masters, no? At ang kaharap niya dito si Woman International Master Zeynep Sultanbek ng Kazakhstan. Okay, tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Meow Meow nag-E4, C5 si Sultanbek, sinabayan ng Sicilian. Knight F3, D6, D4, open, Sicilian, Knight F6, Knight C3, at nag-A6, pinili ang legendary Sicilian Najdorf. Rook G1, maagang sorpresa naman ni Meow Meow. Kung tawagin yan ay freak attack variation na nitong late lang, no, pinasikat ni Nepo itong line na ito. Marami siyang naipanalo sa puti. Atake kagad, G4. Nag-E5, atras ang knight, Bishop E6 and G4. Yan ang idea ng freak attack variation. Bobomba kagad sa king side, nag-D5. Napansin ni Sultanbek na kung mag-iintay lang siya, aatras sa mga pyesa niya habang bobombahin naman yan. So kailangan niya ng on time na makabreak sa sentro. Tama ang D5, good move. Kinapture, takes, at maagang nawala ang queen ni Meow Meow. Para sa akin medyo maganda ang ginawa ni Sultanbek. Kasi pag walang queen, medyo pilay ang panggulo ni Meow Meow. Kulang. Knight C6 at nag-C3 para walang talo. Knight B4. Nag-castle queenside. Knight D2. Bishop E7. Bishop D3. At dyan pa lang nawala sa pagka-bookline. Dahil sa mga nagdaang laban, may tumira na ng A4, may tumira na ng Bishop C4. Yan. Bishop D3 kay Meow Meow palang lumabas. Nag-King B8, prophylactic lang muna. King E2, angat lang. Rook HE8 at nag-Bishop E4. Ayan, palit-palit. King C7, A4. Ayan, para mag-A5, mag-Bishop B6. Tinapatan ni Sultanbek ang space para walang push. At nag-G5. Ayan, kain muna sa space ng kingside. Knight B8. Saan pupunta ang knight? Pagka ganyang bumalik, magmamaneuver yan. Papunta sa A6, Knight C5, mga ganon. Nag-Rook AD1, develop. Bishop E6, umiwas. Bishop D3, pupunta yata. Lilipat sa B5. Knight A6, Bishop B5. Rook F8, umiwas lang at nag-Knight C4. Ayun, para may threatening Bishop B6 check. At meron ding threatening Knight takes E5. At dito, hindi na natiis ng mata ni Sultanbek. Tinagpas na ang strong knight na yan. Capture. Yun nga lang naiwanan ng ganitong minor pieces combination na ang Bishop pair ang malakas dito. Yun lang. Lugi sa position si Sultanbek. Nag-Knight C5. Tiniret ang pawn. Kumapture na, takes at nakipagsabayan na lang si Meow Meow. Di na niya pinansing depensahan pa yan. Knight takes A4, nakipagsabayan ulit. Kumbaga, ano ba kung capturein mo yan? Takes, sabayan talaga, may threat pa sa pawn, E5. At nag-Knight D1. Ganon din naman ang hamon dito ni Sultanbek. Sabay-sabayan na. Ayan, may threat sa C3, nakipagsabayan, takes at dito, nag-King F1, check. Bishop D6. Ayan. Dito pa lang. Okay? Bishop D6, bad move. Pero para sa akin, okay naman. May tuhog sa H2, di ba? Mukhang maganda naman sa mata. Pero kung accurate ang pag-uusapan, ang gusto dito ni Stockfish, Rook D7 eh. Na parang mahirap. Parang ang hirap itiran yan. Parang passive lang na dumipensa eh, no? So, dito Bishop D6. Bakit kaya bad move? At ano naman ang natumbukan ni Meow Meow na napakagandang tira dito at pangtapat naman sa bad move na ginawa ni Sultanbek? Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start!
Maraming salamat po mga kamatsas. Bishop D4, congrats sa mga nakakita. Dinipensahan lang, may threat pa sa knight. Napilitang umalis ang knight. Bakit? Kasi kung kakapture ng rook, takes, double pa eh. Aalis ang king, then bishop takes c3. Then makukuha yon, may tendency makuha yan. Ayan, medyo mahirap-hirap pa ito, no? Kahit na tore lang yan sa dalawang bishop, may pass pawn pa ang black, pero kitang-kita sa evaluation bar, winning for white. Kayang-kayang i-handle ng white yan. Okay? Kaya nag-knight b1 lang, rook b5, another good move, hinabol, knight a3 takbo, and rook b3. Ayan, para wala munang magalawan ang knight sa a3, nag b5, ayan, nagsisiguro dito si Sultan Bek na ano man na mangyari, may tatakbuhan sa c4, at ayun nga lang, bumagsak ang pawn sa g7. Rook d7, tinuhog ang bishop, may rook c3 check, bad move, dapat daw ang tira, rook f3, depensa lang. Okay, pero chumek, king b8, bad move din naman. Dapat ang tira ay knight c4. Okay, dito po long game ito ha, pero kapansin-pansin, 2 minutes na lang si Meow Meow. 'Di ba? Nag-ubos ng oras si Meow Meow. Laro niya long game talaga eh. Mga tournament na sinasalihan ni Meow Meow kung mapapansin niyo, puro long game, no. Rook c3, king b8. Balik tayo at nag-rook f3, dinipensahan. Bishop takes h2, bumawas-bawas. Bishop b2, another bad move kasi wala na pong oras si Meow Meow, panic time na. Dapat daw tira bishop h8. Yun nga lang. Sino ba naman makakaisip niyan? Ba't ilalagay sa dulo? Ano threat? Para makaiwas lang ang bishop. O para walang tama dyan. O yun. Pero, nag-bishop b2, knight c4, kinapture na takes, at nag-rook f8 check, king b7, f4. Ayan. So dito, labanan ng tag 2 pawns. Yun nga lang, ang pinangahawakan dito ni Meow Meow, medyo solid ang kanyang pawn structure. Rook d1 checking e2, rook g1. Ayun, bad move. Dapat daw ang tira ay rook d7 lamang. Ingatan ang 7th rank, lalo na ang pawn sa h7. Pero dito, nag-rook g1, bishop e5, brand X ang napili. Ayun, nagkaroon na po ng additional time, no? Kasi dito, pag long game, pag naabot ang 40 moves, ayan, na dadagdagan ng additional time control. O, kasi from 1 minute, naging 24 minutes. Pero dapat daw ang tira bishop d4. Yan ang accurate kumpara sa bishop e5. Okay? Bishop e5. Ayun, rook g2 check. Nadagdagan na rin ang time ni Sultan Bek. King f3 check. King e4. Rook h3 at nag-rook h8. Naku, ito ang mabangis na threat. g6. Nag-rook h5. Ayan, pag nag-g6, kakapturin lang. Protected pa rin ng tore. Nag-king d4. Yun lang. Palili pa rin na yung pawn sa c4. Rook h4, babawi sa f4. Ayun, nag-g6. Yun lang. Nag-c3. Dito kasi, kung makikipagsabayan si Sultan Bek, may rook takes h7 check. Capture, capture. Yan po ang mangyayari. Unstoppable queen promotion. O, di ba? Unstoppable. Layo pa ng pawn eh. O, balik tayo. Nag-c3, g7. Yun lang. Isang tira na lang. Rook g4, g8, capture, capture, c2, at ito ang huling bitaw. Rook b8 check. Kayang-kaya palang pigilan ang papromote na pawn. Okay? Nag-resign na dito. Kasi saan man pumunta yan, halimbawa, mag-king a7, then simple rook c8, habol na ang pawn. Okay, so yan ang napili kong magandang ginawa ni Meowie dito, yung freak attack variation na rook g1, hawig sa keres attack na bumubomba agad sa king side. Ang ganda, no? Pang rapid at pang blitz yun, pero ginamit niya sa long game. Atakador talaga ang batang ito. Okay, ito ang update sa kanilang standing. Silipin natin, rank after round number 8, nangunguna si Carissa Yip ng USA. Ayan, mataas sa pala rating ni Carissa Yip, no? 2372. Ang age, ano po dito, limit ay 20 years old and below ito, ha? Ayan, sa bagay, si Meowie ay 13 years old pa lang naman, eh. O, yan, pang-anim siya. Okay, pang-anim, not bad, di ba? Ang score niya ay 6 points out of 8. Ayan, pipili pa tayo ng mga best games niya dito, mga kamatsas, ha? Oh, malupit si Carissa Yip ng USA, nangunguna. May mga WGM pa, oh. Oh, yan, dami naglaro, oh. Meron ba naglaro sa atin? Pilipinas.
wala tayong representative mga kamatsas. Yun laing. Siguro, common problem sa atin kasi walang budget. Yun ang laging sinasabi. Ayan, nung ako nga naglaro nun sa World Junior sa Istanbul, Turkey, grabe ang pagod namin sa solicit dito, solicit doon. Pagod din ang mga magulang ko, kakaintindi ng mga papers. Ayan, yan po ang medyo malungkot na side sa atin. Dapat ang player nakakonsentrate na lang sa training, 'di ba? Wala nang iniisip, dapat ang may nag-aayos na talaga diyan, papeles, ticket, accommodation, dapat ang player, ang focus na lang niya mag-training. Kasi kaya ako pinadala nung last 2005 kasi nag-national junior champion po ako sa buong Pilipinas sa 20 years old and below. Ngayon, lalaruan ko yung World Junior. Last year ko na yon. Hindi ko na pwedeng palampasin yon mga kamatsas. Kasi mamimiss ko na yung World Junior. Ang malungkot noon, ang dami naming pagod, ako lang mag-isa ang pumunta sa Istanbul, Turkey. Ako lang mag-isa. Imagine mga kamatsas. Ang tindi, no? Grabe. Nako, pang maalaala mo kaya ang aking istorya doon, no? Mahabang kwento mga kamatsas. Pero nakaraos naman, nakauwi ako mag-isa. Ayun, buti nilang may namit ako mga Filipino community doon sa Istanbul, Turkey. At naagapayan ako, no? Takanta-taka sila, ha? 20 years old ka lang, ikaw lang mag-isa nagpunta dito sa Istanbul, Turkey? Wala hindi kayang ticket maganda may kasama akong magulang, 'di ba? Ticket pa lang mahal na, mga kamatsas. 100,000 mahigit ang ticket sa pagkakatanda ko. Hindi ko lang tanda yung exact amount. Hirap na hirap kami. Pero sabi ko sa magulang ko, ma, last year ko na to, kailangan ko nang i-grab ang opportunity. Wala kaming nare-receive na kung di pa namin pilitin, hindi lalakarin ang papeles namin. Yan ang malungkot mga kamatsas. Napakalungkot. Tapos sulisit dito, sulisit doon. Last minute pa na-release yung budget na pinilit namin sa PSC pa noon. Ako, hirap na hirap. Pang maalaala mo kaya ang istorya ko sa World Junior mga kamatsas. Yan ang aking masasabi, no? Kaya dito walang Pilipinas, no? Walang Philippines na representative. Maaring budget na naman ang problema. Mexico City kasi ginagawa ito ngayon Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Update na lang tayo sa mga susunod pa nating maiinit na pangdaigdigang ahedres.